Mga ka-A to Z, may bago tayong aabangan. Ila-livestream na kasi ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pagdinig nito kaugnay ng flood control scandal. Inanunsyo mismo yan ni ICI Chair Andres Reyes Jr. sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights nitong Miyerkules. Habang pagbabawalan na ng Department of Trade and Industry ang na maging miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang mga nagmamay-ari ng construction firms. Yan ay para iwas conflict of interest. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. Matapos ang ilang beses na panawagang i-livestream ang ICI hearings, ngayong Miyerkules sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kaugnay ng flood control anomalies, inanunsyo ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. ang live streaming ng mga pagdinig. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. Ikinatuwa naman ito ni Senator Kiko Pangilinan. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. Samantala, tuloy-tuloy ang revamp at paglilinis ng Department of Trade and Industry sa kanilang ahensya matapos lumitaw ang aligasyong nagbabayad umano ng milyones ang ilang unqualified contractors sa ilang miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na siyang nagbibigay ng lisensya sa mga government contractor ng infrastructure projects. We need to improve, we need to reform, we need to make sure na yung itong mga bagong sasali or mga bagong kukuha ng lisensya are already following the new rules para hindi na maulit yung nangyari dun in the past. If not, most of them are part of the flood control. So we need to really know what the violations are para we can also recommend for or we can also revoke the licenses of these contractors. Unang beses dumalo ni Roque sa pagdinig ng ICI, kung saan niya sinabi na may fact-finding body ang ahensya na nagva-validate ng lehitimong construction firms. Alinsunod kasi sa batas, dapat makasecure muna ng lisensya ang mga contractor sa PCAB bago makakuha ng proyekto mula sa Department of Public Works and Highways. Ang kaso, inaabuso naman umano ito ng mga kontratista at miyembro ng PCAB. Kaya ngayon ang bagong guideline para sa PCAB members, hindi na sila pwedeng magmay-ari pa ng construction companies. It's conflict of interest. So for now, they should have a construction background, meaning they could be an engineer that are part of a construction firm but they don't own a construction company. Nagdagdag na rin ng DTI ng bagong proseso para masiguro na tanging qualified contractors lang ang mabibigyan ng accreditation. So ang mangyayari ngayon, the license will pass through the Office of the Secretary for checking and then from there we give it to the PCAB board. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pagbabawal sa mga pamilyang kontratista na nagmamay-ari ng higit sa isang construction firm. Sa kasalukuyan, nasa 9 na lisensya ng contractors na ang na-revoke ng PCAB. Kabilang na dyan ang mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga diskaya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.